part 6 natin, no? We'll do it in two parts tong chapter 5. So we're just gonna tapusin lang natin hanggang verse 15 today. So sige, Galatians, dito na tayo, Book of Galatians part 6. Kaya naging part 6 yan kasi nag two parts din yung ano natin, yung chapter 1. So right now dito na tayo sa chapter 5. So sige, start na tayo. Okay. So just to recap. So galing tayo in chapter 4 last time. And wala naman, kung makikita nyo naman, talagang itong Book of Galatians is purely, ang binabanatan ni Paul dito is talagang, not really binabanatan, pero parang nire-remind kasi niya yung mga Galatians na yun na nga, is about legalism, na yung pumapasok nga doon, na after niya mag-preach about the gospel, about the freedom that they have in Jesus Christ, biglang may mga dumating na mga Judaizers na pinipilit na idagdagan na naman, na apart, kumbaga parang dinadagdagan nila ng law yung natanggap nilang grace. Sinasabi, hindi, merong grace pero dapat may law pa din. Kaya lang, nakita naman natin all throughout the chapters na dinaanan natin na hindi nga pwede. Kailangan faith in Christ alone. Kailangan grace lang through faith. Hindi mo na pwedeng idagdag yung law. Hindi mo na pwedeng idagdag na kailangan gagawa ka ng good works para ma-save. Kasi na-save ka muna, kaya ka gumagawa ng good works. Kaya lumalabas yan. Kumbaga nagiging bunga na lang natin ang lahat ng yan, which is why New Testament obedience is really a fruit now. Kasi kung titignan natin, back in the Old Covenant, ang obedience is root yun. Kumbaga yun yung requirement. Yun yung requirement for the blessing before. Kailangan mag-obey ka, kailangan gawin mo tong mga to. Sa Deuteronomy 28, if you want the blessings to overtake you, you need to, listen to the voice of the Lord your God. Tuloy-tuloy naman yon. But then, ang problema din dyan is kapag hindi ka naman nakasunod, yung verse 16 to 68, mapupunta naman sa'yo. That's the curse. Kaya nga nung nasa third chapter tayo, binanggit din dito na Galatians 3 verse 13 that we have been redeemed to the curse of the law because of Jesus Christ. And then dun sa 29th verse nga nung chapter 3 na if you are Christ, then you are Abraham's seed according to the promise. Kumbaga yun yung tinanggap natin na kasama na tayo sa pangako, co-heir na tayo in Christ, co-heir na tayo because of Jesus Christ. So, ito na ngayon tayo sa chapter 5, wherein kung papansinin nyo, si Paul galing dun sa chapter 4, na ayun pa rin, na parang sinasabi niya nga dun sa mga dito sa people of Galatia na i-renounce na nila yung conformity nila. I-renounce nila yung conformity nila doon sa mga Jewish law. Ang nakakapagtaka pa nga dito is wala naman talaga silang law kasi they were Gentiles, tapos for some reason na biglang may dumating lang na mukhang mga henyo siguro na kami to, kami yan, alam namin to, yes, sinanggap nyo si Jesus pero kailangan maidagdag pa kayo, kailangan pa rin gawin to, kaya nga naging issue din yung circumcision. So yan yung pinag-uusapan doon in the last chapter. So sabi ni Paul na hindi na ganyan, tapos na yan, tinanggap nyo na si Jesus Christ, it's only by faith na tayo na save. Wala ka nang kailangan idagdag pa or even to get right with God. Kumbaga, peace na kayo. Kumbaga, hindi nagalit ang Panginoon sa inyo. Sinatisfy na ni Jesus lahat ng kasalanan ng mundo. Ang kailangan mo na lang gawin is tanggapin. Kaya pagdating dito sa chapter 5, sige, start na tayo. Pagdating dito sa chapter 5, in verse 1, let's go to the next slide. Sabi niya rito, stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. So dito makikita natin, the word stand fast means, sabihin na stand your ground. Stand your ground, tayuan mo. Tayuan mo because Christ has already set us free. Parang, kumbaga, parang imagine niyo yung, like for example, ngayon, nakikita mo may bagyo, di ba? May makikita tayo mga reporter, di ba? Hirap na tumatayo minsan because of the wind, sa hangin. Diba, makikita tayo sa sa TV ngayon, di ba, yung mga reels, may makikita tayo dyan, di ba, parang hinahangin. So parang ganun yung illustration nito na stand fast, di ba, tayuan mo, wag kang bibigay dyan sa hangin na yan. Wag kang babalik dyan sa yoke of bondage na yan. Tinutukoy dito ni Paul na kapit ka, wag kang papatumba, wag kang bibigay dyan kasi natanggap mo na yung freedom. Kumbaga, kapit ka kay Christ. Kasi kapit ka dyan sa tinanggap mong salvation, nasa inyo na eh. Na free ka na eh. Free ka na from the law.
natanggap mo na si Jesus Christ, siya ang nagpalaya sa iyo. So kung nakalagay dito, di ba, stand fast, na nakalagay, therefore, sige, balik. Sorry. Dahil sa verse 1 pa rin. And stand fast. Nung nakalagay dyan, therefore, obviously, pag nakikita natin therefore, ibig sabihin, balik tayo. Ano yung sinasabi niyan, therefore? We need to know kung bakit nandyan yan therefore na yan. Siyempre, ano bang pinag-uusapan? Remember, sa chapter 4, ano bang pinag-usapan na huli natin pinag-usapan doon? Di ba? Atras tayo. Di ba? About Hagar and about Sarah. Di ba? It's about the son of the slave and the son of the free woman. 'Di ba? So ibig sabihin anong huling pinag-usapan natin doon na ano bang ginawa? Anong ginawa doon sa slave? Anong ginawa doon sa son of the slave? Kinumpare kasi no, parang kinontrast ni Paul yun na yung si Hagar o yung son yung which is Ismael, siya yung law and then si Isaac, siya yung grace. So ngayon nakikita natin doon anong ginawa doon kay Ismael, anong ginawa kila Hagar, 'di ba? Pinaalis, kinast out. So yun din daw dapat ang ginagawa natin dun sa law. Tapos na yan eh. Itatabi mo na yan. Dito na tayo. Doon sa son of the free woman. Dito na tayo kay Isaac. Dito na tayo sa grace na tinanggap natin. So yan na daw dapat ang pinangahawakan natin. So ano? Ano yung dapat natin pinangahawakan? That we are not of the law anymore. So we need to stand fast. With what? Yun na. Sinasabi, stand fast. Therefore, in the liberty, the freedom by which Christ has made us free, the freedom that we have in Christ. So titignan yung freedom that we have in Christ. So ano-ano ba itong mga freedom na ito na natanggap natin? Yes, nagkaroon tayo ng freedom from sin, pero hindi lang yun eh. Ito kasi yun eh. Alam mo yung freedom na dala na nakukuha natin kapag alam natin kung gaano tayong kamahal ni Jesus. Iba yung freedom na yun eh. When you know how much Christ loves you, when you know how much Christ values you and cares for you and always wants the best for you, yun ang freedom. So ito yung tinutukoy ni Paul dito and at the same time, nire-remind tayo ng Panginoon din ngayon, ito yung tinanggap natin sa Kanya na kahit na ano pang sabihin ng ibang tao or ng mundo, none of it really matters anymore. Why? Kasi alam mong may Jesus ka. So ibig sabihin pati yung mga yoke of bondage ng yung mga sabihin natin mga fear of rejection or baka di ka magustuhan or baka oh, hindi ako feel di ganito eh. Paano kayang gagawin ko? Kailan magpakaganito ako na yung ano rin yan eh. Bondage din yan eh. Na kailangan you have to be nice to everyone, na hindi ka dapat nagiging kailangan ako baka may masabi naman ito. Alam mo pati doon na free ka din doon eh. Why? Kasi alam mo na si Jesus kasama mo. And you know that whatever you do because of your faith in Jesus Christ, please siya sa'yo. Amen. Ano ngayon ang iisipin mo? Kung di ako feel yan, ang importante, feel ako ni Jesus. Nakukuha niyo ako? So, isa yan. Ano tayo dyan? Na free tayo dyan. But of course naman, syempre, sa kabilang banda, balansehin din natin yan because you know that we have Jesus. Obviously, yung fruit natin, dapat Jesus naman. Kasi baka naman mamaya, kaya hindi ka naman feel nung ibang tao o nung ganito o kasi ang gaspang mo or sobrang nasa flesh mo. Siyempre, ibang usapan yun. Remember, if you have Christ, hindi tayo manhid sa ganyan. Ibig sabihin, may ma-conviction tayo. Minsan nga, may nasasabi pa lang tayo, may nagagawa pa lang tayo, agad-agad ng conviction ng Panginoon, oops, mali yun hindi ikaw yun 'Di ba? Minsan mag-a-approach ka na kaagad doon sa kung meron ka na, minsan may mga ganyan tayong tinuturo ng Panginoon, ng banal na espiritu kung saan, medyo, ano ka doon, overshoot ka ron, baka masyadong, ano yun, masyadong hindi tama yung binitawan mong salita. Agad-agad nako-convict tayo diyan eh. Why? Kasi may fruit of gentleness tayo eh. At may wisdom rin tayo sa Panginoon, binibigay sa atin yan. At nako-correct tayo, of course, through the Word. As we fellowship with Him, may conviction tayo na the moment that we slip in the flesh, na kapag bigla tayo napupunta sa flesh, bumabalik lang tayo sa Spirit kasi pinapaalala sa atin ng Panginoon yan. Pinapaalala ng Banal na Espiritu sa atin yan. So what I'm saying is this, pati sa validation, freed ka na din dyan. Sa rejection, freed ka na rin dyan. Kasi may Jesus ka na. Alam mo yun, hindi ka na kailangan matakot na ma-reject ka. Why? Kasi may Jesus kang inuuwian. So parang dito, yun yung sinasabi dito ni Paul. Natanggap niyo na yung liberty Bakit? Ba't ba kayo biglang umuoo dyan? Ba't ba kayo parang nakikioo dyan sa mga yan? Bakit ba? Para bang mahuhusgahan ba kayo? Dahil marami kayo, tapos isang grupo kayo, tapos tinuruan kayo ng ganito, na kapag ka
nakihindi ka at hindi ka nakiayon, baka may masabi sa'yo. Maaaring ganun yung nangyari dito. Natatakot sila, hindi, baka ano ko kaya nakisama na lang ako, nakioo na lang ako. Freed ka na dyan eh. Yung sinasabi ni Paul dito, yun ang sinasabi ng Bible dito, may freedom ka na. So don't be entangled again with that yoke of slavery, with that yoke of bondage. So paano ba nababalik? Alam mo paano ba nababalik sa ganyan, sa mga ganyang slavery, sa mga ganyang bondage? Simple lang naman eh. Actually, nagsisimula lang sa bulong ng kalaban yan eh. Sa bulong ng kalaban, tapos sasabayan ng cooperation ng tao kay Satan. Ganoon lang naman nangyayari yan. In this case, ganoon na nangyayari. Somehow, nag-cooperate itong mga Judaizers na influence ni Satan na ito gawin mo, mukha naman tama, ipakita mo sa kanila ito, ituro mo sa kanila ito, para somehow dahan-dahan silang malihis hanggang mawala na naman yung faith nila to what Jesus has done at mapunta na naman ang faith nila dun sa kaya nilang gawin o dun sa self-effort nila o dun sa sarili nilang works. Amen. So sa tayo, we just need to remind ourselves na tapos na tayo dyan. Freedom na ang meron tayo. Freedom na ang meron tayo. Ano pa iba na minsan, ano pa iba minsan na naibabalik? Yung isa pang bondage, alam niyo kung ano, yung minsan na may mga bondage tayo, alam niyo yung thought na, oh, kailangan, dapat ginawa ko yun eh. Alam mo yun, yung mga regrets na dapat ganito, dapat ganyan. Hanggang condemn ka na, hanggang in bondage ka na naman doon sa mistake mo. Anong sabi ng Panginoon? Di ba tingin ka lang, look to Jesus. Diba? Doon ka lang titingin. Hindi ka dapat titingin doon sa mali mo o sa nagawa mo. Yes, natututo tayo sa mga mistakes natin, natututo tayo sa mga wrong decisions natin, natututo tayo sa mga situations na nakaharap natin na somehow pumalpak. Pero huwag ka mag-dwell doon. Tumingin ka doon kay Jesus na meron naman siyang bagong karunungan and wisdom na ibibigay sa'yo kung paano ka makaka-recover. Excuse me, kung paano ka makaka-recover or sometimes minsan nagkaroon ng problema sa isang relationship or minsan may mga offense o minsan may mga severed relationship, mismong Panginoon din ang magtuturo sa inyo kung paano manunumbalik o magkakaroon ng reconciliation. But then again, hindi ka dapat entangled dyan sa bondage na yan o kailangan ko yan. Actually, yan ang ginawang gamit ng kaaway. And some of the Christians, ganyan pa rin tinuturo na hindi, kailangan mag-forgive ka para ma-forgive ka. Yes, in the New Testament, nandun yun, sinabi din ng Panginoon yun, but Jesus was still here on earth nung sinabi niya yun. Sa new Covenant, iba na, nagpapatawad tayo kasi napatawad muna tayo. Amen? Kasi isipin mo nga naman, yung iba sinasabi kailangan magpatawad. Kasi pag di ka nagpatawad, di ka patatawarin ni Jesus. Paano naman yun? Hirap ka na nga magpatawad, pinatawang ka pa ng ultimatum na dapat ka magpatawad. Ang hirap nun. Hindi ganun ang ginawa ni Christ sa atin. Ang ginawa ni Christ sa atin, pinatawad niya muna tayo. Kaya tayo biglang tinanggap natin yung kapatawaran. Di ba? Hindi niya nga hinintay na magbago tayo. Pinatawad niya muna tayo. At dahil natanggap natin yung forgiveness na yon, kaya natin na ibibigay sa iba. Kaya ang bilis natin na ibibigay sa iba. Nare-renew natin yung mind. Kumbaga, hindi na tayo enslaved doon sa unforgiveness, doon sa offense. Why? Kasi alam natin na kung tayo napatawad ng Panginoon, sino naman tayo para hindi magpatawad? Amen. But then again, palagi ko rin sinasabi, hindi naman ibig sabihin na nagpatawad ka, magtitiwala ka na ulit. Ibang usapan yun. Yes, forgiveness is given, it's a decision, but trust is earned. Amen? So may mind tayo ni Christ at tuturuan din tayo ng banal na Espiritu kung paano natin ibabalik, kung paano darating dyan sa reconciliation na yan. Pero ang importante, hindi ka bihag ng unforgiveness. Kasi talo ka doon eh. Isipin mo, mabibihag ka sa ganyan, yung tao na naka-offend sa'yo, ang saya ng buhay, di iniisip. Minsan nga, iba, hindi nga naman alam nilang naka-offend pa sila. Tapos ikaw hindi makatulog sa gabi. So talo ka. So kagagawan ng kaaway yan. Then going back dito sa Galatians, ganoon ang ginagawa nila. They keep sliding back nga because of the Judaizers na nagbabalik o nagdadagdag ng batas sa kanila. Binabalik yung law sa kanila. Sa atin, sa atin nga ngayon, wala namang ganyan na siguro may mga iba pa rin mga churches, may mga ibang katuruan diyan na binabalik yung law na yung iba nga actually na sisway pa ya. Meron nga akong kilala, Christian na nag-attend pa ng ganitong workshop ng isang identity group din. Tapos biglang bagsak na punta sila dun sa isang kung saan punong-puno din ng law. So alam mo yun, kaya kailangan founded ka dun sa tinanggap mo. Kailangan talagang totoong-totoo sa puso mo para hindi ka
para hindi ka mas-way back. Kasi ito nangyayari sa Galatians, hindi ka mag-slide back dun sa law. And sa atin nga, meron mga nangyayari na hindi nga law yung pinag-uusapan, nagbabalik naman ang nangyayari, parang ang ginagawa naman is parang need kang may gawin naman. Alam mo yung kailangan may gawin ako eh. Kailangan hindi ganito eh. But remember, di ba, Hebrews 4 verse 11, we need to labor into rest. Di ba? Kasi minsan parang, hindi, kailangan niya may gawin na ako. Yes, totoo yun. Sinasabi ng Panginoon kung anong kailangan mong gawin. Pero pag hindi ka mapakali na kailangan lang may gawin ka, na feeling mo, hindi ka naririnig ni God, kaya may gagawin kang ganito na kailangan mong gawin to, baka sakaling mauna yung pila mo dun sa prayer na para sa Panginoon, kakamali ka. Kasi ang napupunta na naman yung faith mo dun sa kaya mo gawin at hindi dun sa ginawa ni God. Amen? Yes, oo, may cooperation tayo, nakikilos tayo, pero dapat aligned yan sa rest natin kay Jesus. At hindi para lang masabi mo sa sarili mo na may ginagawa ka. Kaya nga lagi natin dapat tanong sa ating mga sarili, di ba? We always, lagi naman namin sinasabi, me and Brother Ron, lagi namin sinasabi, bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Why are you doing what you're doing? Bakit mo tuloy, bakit, di ba? Kailangan yung intention, bakit mo ginagawa yan? Ba't mo ginagawa yan? For the sake of may gawin lang ba? Or fruit ng obedience mo kay Lord? So, importante, alam natin yun. Or kaya mo ginagawa tong bagay na ito dahil fruit ng identity mo. Dahil fruit ng si Jesus sa'yo. Then that's good. Pero kung ang nangyayari, ginagawa mo yung isang bagay para lang masabing may ginagawa ka, para lang feeling mo kasi parang kulang yung faith mo kay Jesus at kailangan mong gawin yan dahil parang feeling mo hindi ka naririnig, then dead work yan. Bandage yan naman kasi yan. Baka kasi isipin mo, Lord, baka kasi isipin mo, Lord, wala akong ginagawa eh. O kaya naman minsan, baka kasi isipin ng iba, wala akong ginagawa, kaya bisi-bisihan ka. Alam mo, minsan mag ganun eh. Actually, sa Thessalonians, binanggit yan ni Paul. Ni-rebuke nga ni Paul yung mga Thessalonians about being busybodies. Pero wala naman talagang pagkakabisihan. Yung sinasabi ni Paul doon, lalong-lalo na yung iba naman, meron pa siyang verse doon wherein yung iba naman, mayroon naman, kaya naman ng mga katawan nila, ayaw naman kumilos, ayaw naman gumawa, ayaw naman mag-umpisa. So ito sa verse na ito, Paul says this na dahil nasa law nga tayo, coming from chapter 4, kinontrast niya na si Hagar and Sarah, yun, sa law and grace. So sabi niya sa verse 2, sunod tayo sa verse 2, next verse. So indeed, I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. So ayun, galing tayo, kinontrast nga niya from chapter 4, yung law and grace, na dapat dito na tayo kasi isinantabi na dapat yung law, nandito na dapat tayo sa grace at tinanggap na natin itong freedom na ito. Wag na dapat kayo magpa-entangle dyan sa mga bandage na yan, doon sa mga inisa-isa ko nga, although dito pinag-uusapan sa Galatians is just the law, but kung i-widen natin yan, may mga self-imposed laws tayo, may mga bandage tayo na nilalagay sa mga sarili natin na binubuyo tayo or binubudol tayo ng kaaway para mapunta dyan. But in this case, ang pinag-uusapan ni Paul dito is about circumcision. So sabi ni Paul dito, actually sabi niya rito, alam mo kung iniisip mo na dahil nagpa-circumcise ka, quits ka na kay God or made right ka, nagkakamali kayo, sabi ni Paul dito. 'Di ba? Alam naman natin si Paul mismo naman. Well, alam natin circumcised naman siya, he's a Jew. So anong ibig niya sabihin? Simple. Kung sa tingin niyo, sabi niya gano'n, kung sa tingin niyo dahil sa circumcision, ang circumcision ang nag-save sa inyo, well, sabi niya hindi. Alam niyo yun? Kasi kahit anong religious act pa yan, kahit sabi mo, fast forward sa atin, ano, kahit na anong religious act pa yan na gagawin mo, water baptism, or dapat, di ba, dapat natapos ka sa Bible, or dahil dapat nag-workshop ka, or dahil natapos mo yung buong buwan na walang absent ka sa church, o na parang, dahil ba nagawa mo yun, save ka? Actually, sinasabi niya dito, ano raw, you make the cross of none effect. Christ will profit you nothing. So yung sinasabi niya rito, akala nyo yung ba nag-save sa inyo? Hindi eh. Kasi kung iniisip nyo na yan na nag-save sa inyo, you make the cross of none effect. Kasi na-save kayo only by your faith in Jesus Christ. It's by grace at hindi yung mga dead work na ginagawa ninyo. Natanggap niyo yan by faith. Di ba? Sa atin ganyan, fast forward sa atin, ganyan nangyayari. Yung iba naman, di ba? Iba naman, pag Holy Week, ay, kailangan makapitong simbahan ako para matupad or ma-answer yung prayer ko or mapatawad ako sa kasalanan ko. So same thing. Pag ganun ang gagawin mo, you make the cross of none effect. Hindi yung, I have nothing against, punta-punta sa simbahan. Sige, punta ka sa simbahan. Siguro maganda na magpuntahan yung mga simbahan. May mga ano yan eh. May mga historical ano yan eh. May mga historical story ang mga yan, okay naman dyan, pa-picture ka dyan. Pero kung iniisip mo, pupunta ka dyan para sabihin mo na, para mauna sa pila yung prayer mo o para mapatawag ka sa kasalanan mo, you make the cross of none effect. Dead works yan.
Because we were justified only because of our faith in Jesus Christ. Natanggap natin yan. Grace nga yan. Regalo yan. Ephesians 2:8. Tinanggap natin yan. Free gift yan. Kaya when someone is speaking, isa pa to, parang when someone is speaking and declaring na, saying, but ganun, araw-araw na ako nagde-declare, but wala pa rin. Di pa din ako gumagaling, di pa din ako nagpo-prosper. That's the thing. Ikaw na naman kasi yun. Nandun ka na naman sa ginagawa mo na declaration. Wala na naman yung faith mo doon sa sinabi ng Panginoon. Kasi kung naniniwala ka sa first declaration mo, that you believe in your heart, that you know that it will come to pass. Kasi yan ang pangako ng Panginoon sa iyo. The first time you said it, tatayuan mo na yon. At yung faith na yan, of course, obviously, may mga kaukulan na lalabas na bunga dyan. Because of course, faith without works is dead naman. So, hindi yung puro, kaya kailangan dito, hindi yung puro ikaw na naman. Kasi ang nangyayari ganito eh. Ang galing nga mambudol ni Satan eh. Parang, minsan, you're saying all the right words, alam mo naman to, alam mo naman yan, pero dahan-dahan biglang bumabalik ka sa works na hindi mo namamalayan. At yun ang ginagawa ni Satan. Even before yan na rin ginagawa niya. Nagagamit nga lahat ng mga Judaizers dito na binabalik sila sa law. Pero back then, up until now, ganyan pa rin ang ginagawa ng kaaway. Yung mapunta ka dun sa kaya mong gawin at mailayo ka at tanggalin yung isip mo at yung faith mo dun sa ginawa na ng Panginoon. Kaya nga when we pray today, pag nagpe-pray tayo, nagde-declare tayo, we just say, thank you God. Thank you Lord. Hindi ka na, Lord, pakiayos naman to. Lord, I know na ayos mo to. Lord, alam ko may wisdom ka nang ibibigay sa akin. Yun yung prayer of faith. Kasi naniniwala ka nandiyan sa'yo at naniniwala kang hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya pinababayaan. Kumbaga, yung well-being mo palaging nauuna sa Panginoon. Hindi, ultimong madapa nga, hindi ka niya hahayaang madapa minsan eh. Alam mo yun, minsan naman, kaya naman tayo nadadapa dahil ayaw natin makinig sa Kanya. Amen? Pero kung nadapa ka, syempre repent ka lang, balik ka sa Kanya, Lord. Paano nga ba? Saan may tamang daan? Diba? Hindi dapat yung puro tayo na naman, yung gumagawa. Diba? Minsan tatanong ka, bakit wala? Bakit ganun? Ginawa ko na to eh. Minsan may ganun ka na. Kanina umaga, nag-declare ako, tapos nag-communion ako kaninang tanghali, tapos kanina ba't ganun? Wala pa rin. That's the thing. Kasi ikaw pa rin eh, yung ginawa mo na naman. Yung ginawa mo na namang set of rules, yung ginawa mo na namang oras na ganito, nakukuha nyo. So, imbis nang gawin mo na lang, you just keep still, you just live your life, and know that you already received it by faith. Why? Because Jesus is in you. And I'm sure, kaya yung circumcision ng issue dito, ang issue dito eh. I believe yung mga dumating na nagtuturo ng ibang gospel, yan ang tinuturo. Di ba? Na parang, kailangan, kami ganito eh. Kami ganito. So, kailangan gawin nyo rin. Kami naman, tinanggap din namin si Jesus. Pero kita mo, kami ganito. So, dapat gawin nyo rin yan. Di ba? Parang sinasabi, hindi pwedeng grace lang. Kailangan may works yan. Malamang ganitong entrance nitong mga to eh. You still need to be circumcised. Di ba? And again, nothing against circumcision si Paul dyan. Sinasabi naman ni Paul kasi alam siya nga mismo circumcised eh. At alam din naman natin kay Timothy, di ba? Siya rin naman nagpa-circumcise kay Timothy. Di ba? So, wala namang ano si Paul dyan. Ang sinasabi lang ni Paul dyan is, ano yung intention mo for doing that? Bakit mo gagawin? Dahil ba kasi tama na for health concerns or gagawin mo kasi yan, dapat daw o gagawin mo yan para ma-please si God. And remember, the only thing that pleases God is what? Faith. Hebrews 11. Alam mo ito, ang Panginoon, napiplease siya sa atin, pagtiwala tayo sa Kanya, sa kaya niyang gawin sa buhay natin. Nakuha niyo yun? Ito siya napiplease eh. At hindi yung kaya nating gawin sa buhay natin. Kasi madalas, ito yung kaya ko, pero hindi. Yes, kaya natin yan. But through Christ. At si Christ ang gumagawa. Nung kailangan, doon tayo sa finished work of the cross. At wala tayong may dadagdag doon. Kaya sabi dito sa verse 3, let's move forward sa verse 3. And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. So sabi ngayon dito, sige, usapang works ba? Para usapang effort ba gusto nyo? Law pala gusto nyo eh. Alam niyo ba, kung law ang gusto nyo, parang sinasabi ni Paul dito, make sure na sundin nyo lahat yan ha. Eh, yan ang gusto nyo eh. Sundin mo lahat yan. All 613 of them. Sundin nyo yan. Kasi remember sa James 2:10, kasablay ka sa isa, sablay ka sa lahat. O sige, kung susunod ka, sundin mo lahat. Pero sabi ni Paul dito, sundin mo lahat. Ganun na rin lang eh. Di ba? At alam natin, mga kapatid, and I know that the Galatians 2, lahat ng tao rin doon, at that time that Paul was writing this, alam din nila na walang pwedeng makagawa lahat niyan.
Kaya nga ganun na lang ang offering and sacrifice for sin noon taon-taon. Yung Day of Atonement nila. Maliban pa dun sa mga sacrifices na ginagawa nila all throughout the year. Walang ibang nakagawa niyan si Christ lang. So bakit ipipilit nila? So sinasabi ni Paul dito, ba't ipipilit nyo na gawing requirement ulit yan? Actually ngayon, hindi man circumcision ang ginagawang requirement, ang dami. Mga ibang churches ang ginagawa requirement. Oh, you're not saved if you're not water baptized. Oh, you're not saved, parang hindi ka saved kung hindi mo natapos nung how many courses ng ganito. You're not saved pag ganito na, grabe, meron pa nga mga condemnation doon na hindi ka saved pag hindi mo napatawad yung asawa mo. May mga ganun. Ever since yan na sinasabi ng Bible tungkol dyan. Natanggap na natin yung freedom in Jesus Christ. And so it goes, sa verse 4, sabi dito, you have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by the law, you have fallen from grace. Kung itong gagawin mo, parang sinasabi dito, lumayo ka kay Christ. Sa King James, sabi dito, sa King James, ang gamit dyan, yung, Christ has become of no effect to you. So in other words, sa Tagalog, nawalan ng silbi. Useless yung pagtanggap mo. I mean, word estranged. Yung estranged means alienated or disconnected. Illustration ko dyan, simple lang yan. Kung voltage regulator ka at power source si Jesus, hinugot mo yung saksak kung nandiyan ka sa loob. Hinugot mo yung saksak. So kahit, pag hinugot mo yung saksak, wala ka na ngayong silbi. Wala kang power. So ibig sabihin, kung ikaw may voltage regulator at may mga nakasaksak din sa'yo, may naka-input din sa'yo, na kumukuha ng kuryente, wala rin sila. Wala rin silang makukuha. And, this is the problem with the body of Christ today. Lahat tayo daluyan eh. Especially the leaders of the church. Masakit yung mga leaders, hinugot ang saksak kay Jesus. Doon na sila sa letter. Doon na sila sa law. Sa mga self-imposed laws nila. Kaya yung mga nakasaksak sa kanila, ganun din. Wala ding kuryente. Useless, walang power. May tinatawag ng mga cessationist na sabi nila wala nang gift of the Spirit, wala nang healing, wala nang ganyan. Yun ang nangyari. Para sa kanila yung gifts and the powers ended with the apostles. So nakakalungkot. Ang linaw dito. Ikaw na gumagawa nito. You who trust to be justified by the law, you have what? Fallen from grace. You fall from grace the moment you start to have faith in what you do and not on what Jesus had done. Doon tayo lagi sa finished work of the cross. Doon yung faith natin eh. Hindi doon sa kaya nating gawin. Yes, we can do all things through Christ who strengthens us. Nagagawa natin yan. Why? Kasi alam natin kung anong napagtagumpayan ng Panginoon at yung nagbigay ng ability sa atin para magawa yung mga yan. Ang ibig sabihin ba nito na wala na pag na-fall from grace? No, repent ka lang. Renew your mind and go back to what Jesus had done. And repent from dead works. Sa Hebrews 6, binanggit yan. So alam mo, sobra kasing daming dead work eh. Bible reading can be a dead work. Attending church can be a dead work. Yung mga missions, it can be a dead work. Worship ka. Kama sa worship team, pwede rin dead work yan eh. Lahat yan pwede maging dead work yan. Paano mo malalaman? Siyempre sa puso mo din. Bakit mo ba ginagawa? Bakit ka nag-a-attend? Bakit ka nagbabasa? Bakit ka pumupunta? O kahit dito sa Zoom, bakit ka nandito? Bakit mo ginagawa itong mga to? Ginagawa mo ba to para somehow maawa si God sa'yo para sagutin yung prayer mo? O ginagawa mo to dahil punong-puno ka ng love niya at dahil dyan, panatag ka na God is already working in you and through you to reach that destiny that He has for you. So, ang laking pagkakaiba nun. Amen? So, we need to check it. Parang, nasa loob ako? O nandito ba kaya grace? Natanggap ko ba itong freedom na to? O umaatras ako dun ulit, bumabalik ako sa law? Amen? So, sabi dito sa verse 5, let's go to verse 5. So, for we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith. So, sabi dito, for we through the Spirit, or us who walk by the Spirit, hindi na daw tayo sa law nakatingin. So, hindi na tayo nakatingin dun sa law, na hindi na tayo nakatingin or dun sa kaya nating gawin. Kumbaga, we who walk by the Spirit, who receive Jesus. Ano daw sabi? We eagerly wait. So, ano ibig sabihin nito? Expectant tayo dun sa fruit of salvation na tinanggap natin. All of the good things of God. Of course, we're not waiting to be righteous anymore because we have been made righteous nung na-born again tayo.
Amen? So hindi na natin iniisip pa yun. Hindi yun ang sinasabi ni Paul dito. But what I'm saying is, expectant tayo dun sa salvation na tinanggap natin, dun sa mga fruit niya mga yan. All of the good things of God. Yun ang binibigay sa atin dito. Di ba? Hope of things to come to pass. Di ba? In our Christian lives. May mga pagsubok man, alam natin that we will overcome. One thing is, I believe what Paul is saying is that yung hope of righteousness dito is the time that we are to receive our glorified bodies. Remember, in the spirit tayo, perfect naman tayo dyan. But sa soul, daily renewing tayo dyan. And ito yung hope na sinasabi niya dyan, that by faith, alam natin na darating tayo dyan. At hindi ka na nag-aalindangan kung heaven or hell ka. Why? Kasi alam mo kanino yung faith mo. Alam mo kung kanino naka-angkla yung faith mo. At yan ay kay Jesus lamang. At hindi dun sa kaya nating gawin. Kaya sabi dito sa verse 6, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Alam mo sa NLT, basahin ko sa NLT, if someone can put it up sa chat. Sabi niya rito, for when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised. What is important is faith expressing itself in love. Pag na kay Jesus ka na, hindi na importante kung saan church ka, sinong mentor mo, nag-Bible school ka ba, madami ka bang ministry, nag-mission ka ba sa Cambodia, nagpunta ka ba ng Malaysia, nagpunta ka ba ng Pakistan, o kung saan ka pa nagpunta. Ano daw ang importante? It's our faith in Jesus that expresses itself in love. Kasi kahit yung mga yan nagawa mo, o ginagawa mo, o paulit-ulit mong ginagawa, pero wala kang love, wala eh. Remember sa 1 Corinthians 13, ano sa Amplified? Let me just put it up. If someone can put it up, basahin ko lang. Verse 1 to 3 lang naman. Sabi dito, kung wala kang love, wala lahat yan eh. Hindi importante ang mga efforts na yan. Hindi importante yung mga requirements na yan. Ang importante dito yung faith mo kay Jesus Christ at lumalabas yung love dyan sa faith na tinanggap mo. Basahin ko na dito sa verse 1. Sabi dito, if I can speak in the tongues of men and even of angels, but have not love, that reasoning, intentional spiritual devotion such as is inspired by God's love for and in us, I am only a noisy gong or a clanging cymbal. Sipin mo yun? Kung kahit napakagaling mo pang magsalita, sabi pa nga dito, tongues of angels pa ginagawa mo. Even if you're speaking in tongues at ginagawa mo yan, para ka lang, actually sa message translation, para kang ano dyan eh. Yung translation nila dito is para kang bisagra ng pintuan ng umangalangit-ngit. Yun ka lang pag walang love. E sabi dito sa verse 2, and if I have prophetic powers, the gift of interpreting the divine will and purpose, and understand all the secret truths and mysteries, and possess all knowledge, and if I have sufficient faith so that I can remove mountains. So ito sinasabi, faith po na naman. To remove mountains, but have not love, God's love in me, I am nothing, a useless nobody. So dito may kita, love ang lalabas dun sa faith na tinanggap natin. Love ang lalabas kapag yung faith natin nandun sa finished work of Christ. Amen? Grabe yan. So yan yung sinasabi dito. Actually, hanggang verse 2 lang pala. Meron ako rito. Anyway, ito yung sinasabi ng Panginoon. Diba? But faith working through love. So ito daw dapat. Wala lahat ng ginagawa mo kung walang love. Bali, wala lahat yan. Fallen from grace yan. Why? Kasi trusting in what you do ang nangyayari and not on what Jesus has done. So doon dapat tayo. Kaya sabi sa verse 7, tuloy tayo sa verse 7, it says here, ito na eh. Kita mo nga eh, you ran well. Okay na eh. Diba? Who hindered you from obeying the truth? Diba? Now, masakit nito, parang andong ka na eh. Parang sinasabi ni Paul, parang sinasabi niya, okay na sila noon eh. Okay na tong mga to noon eh. Sabi niya, what hindered you? Ba't di kayo nagtuloy? Bakit nalihis kayo? Well, alam naman natin bakit sila nalihis dyan. Ba't sila nalihis dyan is because, because of the Judaizers. But we know na hindi lang basta sila yun. Alam naman natin, nakako, it's also Satan. It's also Satan na gumagawa ng mga bagay na yan. Na nagkataon lang na nagkataon lang na may nagko-cooperate sa kanila. May nagko-cooperate kay Satan. Kasi kung wala nagko-cooperate, wala, di talo si Satan. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang laking bagay na tayo, we are cooperating with God. Kasi isipin nyo, pag mas marami tayo na nagko-cooperate kay God, just imagine what the impact na magagawa natin sa mundo. Amen? So ito yun. Parang ito, paulit-ulit. Bakit sino nag-hinder sa inyo sa truth?
Ito nga, itong mga Judaism na ito, ng mga nagpagamit ng mga panahong yun. So fast forward sa atin ngayon, there are still institutions and also in the body na nai-influence pa din kasi ni Satan para ibalik yung mga ganyan rules and laws. And again, I'm not against rules, of course, sa mga big organizations, sa mga institutions, syempre, kailangan pa din naman sila maglagay ng ganyan. Of course, may mga opisina, may mga ganyang bagay, kailangan din naman yan. Pero pag yung freedom in Christ na wala, medyo dapat step back ka dyan and inquire of the Lord kung bakit nalilihis ka na. Kasi dito sa Galatians, okay eh. Nakalagay, you run well. So, ibig sabihin naging okay sila. Di ba? They ran well. They were doing good. Alam niyo mga kapatid, kaya importante talaga yung heart check eh, di ba? And when I say check your heart, whenever I say check your heart, please don't misunderstand me. Hindi po ako nagpapakalkal ng mga mali sa puso ninyo. I don't do that. Hindi ko and actually it's God who knows your heart. Pero hindi ko sinasabi na pag sinasabing check your heart, itignan niyo yung mga mali, tignan niyo yung mga palya. No. Pag sinasabi kong check your heart, i-check niyo nga kung si Jesus pa yung nandyan. I-check mo nga kung si Jesus pa yung nag-ooperate. Yun ang sinasabi ko na nakikita mo ba dyan? Nakikita mo ba si Jesus o ikaw na? Ano nakikita mo sa puso mo? Yun lang pag sinasabi ko, check your heart. Amen? Baka kasi naisantabi na natin yung kay Jesus na parang nangyari, naisantabi na natin yung grace, baka lahat ito na sa kaya ko na to eh. Ito dahil sa galing ko na to eh. Dahil sa ginawa ko na to. Kasi magaling na ako. Alam mo yun? And that is where, this is where the leaders fall. Ito yung area kung saan yung mga leaders bumabagsak, na-fall sila. They become too overconfident sa walk nila. And again, I have nothing against confidence. Meron tayo dapat yan, pero dapat Christ confidence, ha? Hindi yung sa atin. Hindi yung self-confidence. Kailangan ng confidence natin is in Christ. Kaya malaking bagay, diyan pumapasok accountability na needed talaga. Sometimes kasi hindi natin nakikita yan. Kaya laking bagay ng mga, especially sa mga husband and wife, laking bagay yan kasi one flesh yan. Sila mga nakakakita minsan ng mga hindi natin nakikita. Di ba? So sabi ni Paul dito, ano nangyari sa inyo? Ano sabi niya, hindi, alam mo, hindi kay God galing yan. Hindi pwedeng kay God galing yan kasi pinatanggal niya nga yung law eh. Grace nga ang binigay niya. So hindi galing kay God yan. Di ba? Sabi niya, hindi pwedeng galing kay God yan. Sabi niya sa verse 8, this persuasion does not come from Him who calls you. Hindi galing kay God yan. Siya tumawag sa atin o nagbigay ng freedom. Bakit kaya ikukulong sa bondage or slavery ulit? It's not God. Remember, mga kapatid, ang performance-based religion is about doing. Amen? So tayo, true Christianity is about relationship. Not doing, but being. Inilalabas lang natin yung tinanggap natin in Jesus. Kaya nagiging mabuting tao tayo, kaya lumalabas sa atin is good, is because yung loob natin is good. We're not trying to be good, we are good. Because yung good, which is who is God, ay nasa loob natin. Yung iba kasi, kailangan ko magpakabait, tinanggap ko na si Jesus, baka mawala siya. Guys, Jesus will never leave you nor forsake you. Nandyan na siya. Hindi siya aalis. Mawawala lang yan pagka talagang ayaw mo at nireject mo siya. Pero nandyan siya. Kahit na ano pang gawin mo. Wala kang ibang pwedeng gawin para mabawasan ang pag-ibig ng Panginoon sa'yo. Ganon kanyang kamahal. So, ang ginagawa natin, ang Panginoon, nandyan lang sa loob natin, inilalabas lang natin. Day by day, lalo lang natin na-discover how much He really loves us when we read the Word. Napapatunayan yan at napatotohanan yan ng mga nangyayari sa buhay natin. Kasi habang nakakapit tayo at patuloy tayo naniniwala sa mga pangako niya, nakikita natin na lahat ng pangako niya, nalalakaran natin at malalakaran. So if up until right now, baka sakali sa inyo meron ngayon dito na somehow nawawalan na ng gana or biglang nag-iisip na baka wala na. No, andyan ang Panginoon and it will come to pass. May dinadaanan ka lang, lubak lang yan, pero matatapos yan. Sabi sa verse 9, next verse, it says in verse 9, a little leaven leavens the whole lump. So this word leaven symbolizes sin. So sinasabi rito, lason yan. Iwasan nyo yan. Kahit maliit lang yan, nakakahawa yan. Yung yeast. Di ba? And dito, kinontrast ni Paul yan sa legalism. Mag-umpisa ka sa, parang sinasabi niya dito, mag-umpisa ka sa isa, nako dadami yan. Hanggang magugulat ka, nako, naka-autopilot ka na, legalistic ka na. Yan sinasabi niya, delikado yan. Huwag umpisan yan. Mawiwili ka dyan.
Siyempre, makikita ang kasinungalingan ng kaaway niya. O kita mo, tama, di ba? O kita mo, gumanda, di ba? O kita mo na. Yan ang gagawin ng bulong ng kaaway sa'yo. Pero kung tutusin, hindi. Kailangan Jesus pa din on what He has done. Kasi ang mangyayari niyan, pagdating sa dulo, ang mangyayari, it's about you na. And it's not, hindi na tungkol kay Jesus. It's about your prayer na. It's about your revelation na. It's about what you think of this verse na. Hindi mo na ini-interpret yung Bible the way, kung hindi mo ini-interpret yung Bible through the Bible, kung baka ikaw na, parang sarili mo na. It's not through the Holy Spirit na. Mapupunta sa iyo na. Hanggang bandang huli, lahat ng tao lalapit sa iyo, pray mo naman ako. Kasi yung prayer mo effective eh. Guys, iisa Holy Spirit natin. Iisa mga pangako sa atin. At hindi namamalayan yan. So sinasabi dito ni Paul, wag maliit lang na yeast yan, pero naku, kakalat yan. Dadami yan. Huwag tayo dyan. Kaya sabi sa verse 10, next verse, wala. Sabi sa verse 10, sige, basahin ko muna. Sabi sa verse 10, I have confidence in you. Wala. Na hindi nasama. Anyway, see, I'm just gonna read it. I have confidence in you, in the Lord, that you will have no other mind, but he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is. So dito si Paul, parang sabi niya, may prayer na, ang prayer ko sa inyo na wag sana kayo maniwala din sa mga ganyan, sa mga tao na yan. I have confidence in you. Sabi, naniniwala ako sa inyo, natitiwala ako na kung sakali man, na kung sakali man na nahawa kayo dyan, na kung sakali man na medyo naniwala kayo dyan, alam ko na babalik na kayo ngayon kasi na-remind na kayo because of this letter. Na-remind na kayo, nalaman nyo na. Diba now, itong second phrase na medyo mabigat nga, yung sinabi niya nga kasi na sabi rito, but he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is. So, bugulat ka naman, ako ba't may judgment? Kala ko ba grace, pero ba't ba ganyan? So, alam naman natin that even Jesus, di ba, even his time, when he was on earth, na wala naman siya ibang nililibyok noon, kundi yung mga legalistic Jews di ba, and mga Pharisees. So, I believe the judgment that Paul is speaking here is the same thing na naranasan niya rin doon sa Damascus. Amen? Na parang, alam niya maging legalistic eh. Alam niya yung pakiramdam, naging ganun siya eh. So parang sinasabi niya, parang sa akin, sa sarili niya, na I want to look at this as kumbaga kung di sila magbabago, they will be judged. Wala kasing salvation kung faith mo sa works. Ano na sinasabi niya rito? It needs to be in Jesus alone. So parang ang prayer niya rin, I believe, na prayer niya rin dito is somehow itong mga to malinawan, magising. Amen? So sabi sa verse 11, and I, brethren, if I still preach circumcision, why do I still suffer persecution? Then the offense of the cross has ceased. Now here Paul said na, yes, of course, napipreach ko din naman yan. And kasi siya nga mismo, circumcised din naman siya. And I believe, may mga instances din naman, may mga verses din sa Bible na binabanggit din niya na baka kailangan. Kasi minsan may mga time kasi na in order for him na may mga lugar kasi na nasasabi niya rin na okay rin naman ito, okay rin naman yung circumcision. Pero hindi niya, never niya kahit kailan preach na naging requirement yung circumcision. Kaya di ba nabanggit ko kanina, di ba si Timothy nga is one of them. Na-circumcised din naman si Timothy. So ito ang ini-insist kasi ng itong mga Judaizers na to, di ba ikaw nga di ba? Parang si Paul ginagawa rin yan di ba? So ito dapat gawin natin. Parang yun yung pan-trick nila dito Pero na-pervert kasi ang nangyari, ginawa nilang requirement. Hindi naman yun yung turo, hindi naman yun yung gospel na sinabing requirement or circumcision. Di ba? Parang sinasabi dito, di ba ikaw din naman nagturo niyan, di ba? Ginawa mo din, di ba? Pero kaya sinasabi ni Paul dito, but not in a manner na necessary for salvation yan. Hindi yan requirement. So sabi niya, why do I suffer persecution? Siyempre, alam naman natin, yung mga Jews, special badge kasi nila yung circumcision Hudyo ako kasi circumcised ako Di ba? Tapos biglang sasabihin ni Paul na, hindi na yan requirement. Kaya siya may persecution. Kaya nararanasan niya pa rin yan. May opposition. Yes, he preached circumcision but not as a requirement for salvation. Kaya sila offended. So now, kung aayon sila sa gusto nila, so sabi nito, kung aayon siya sa gusto nila, aayon si Paul sa gusto nila, yung offense sa cross of Christ would be removed. Hindi na sila ma-offend kasi umayon si Paul Pero hindi umayon si Paul dyan.
Hindi siya pumayag dyan. Hindi eh, kasi that is not the gospel. Hindi siya pwede pumayag dyan. Kaya, alam niyo yung mga yan, pilit siya ng pilit na hindi dapat ganito, dapat ganyan. So, ano sabi niya sa verse 12? Ay, kayo, pilit ng pilit kayo, ha? Pilit kayo ng pilit. Ito, alam mo, ito dapat sa inyo. I could wish that those who trouble you would even cut themselves off. Di ba? Gusto niyo pa ng circumcision, eh di, ano yung cut them off? Yung sinabi dyan na cut themselves off, it means castrate. Gusto niyo? Mabuti pa, putulin niyo na lahat yan. Total, natat kayong gawin yan. Eh. Gusto niyo requirement, ito. Putulin niyo na. Yan sinasabi ni Paul dito. The cross has done it all. It is finished. Every tradition, every rites and sacrifices has been satisfied in Jesus sa cross. The only requirement is our faith in Jesus Christ and we receive it by grace. Yung salvation na tinanggap natin. So yung sinasabi ni Paul dito. Sabi niya, I could wish that those who trouble you would even cut themselves off. And then in verse 13, it says here, next slide. For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. So ito, biglang pinaliwanag niya rin at ni-remind niya rin dito sa mga brethren na free ka na eh. Laya ka na eh. So do not use this freedom to sin. Kasi freedom from sin na nga tayo, hindi naman freedom to sin. Hindi ba, unang-una sa lahat, yung sinful desires, yung flesh na yan, hindi na tayo yan when we receive Jesus. Remember, galing tayo sa Colossians, di ba? Na-put off na natin yung mga yan eh. Remember, ang pinut on na natin si Christ. Nung tinanggap natin si Christ, nasa loob niya na tayo. Nasa loob niya natin siya. At inilalabas na lang natin siya sa mga salita natin at sa mga gawa natin. Actually, dito nga nakuha yung dito nakuha yung sabi ng iba na, naku, wag daw kayo sosobra sa grace kasi nagiging license to sin. Sabi ko, anong license? Eh, kahit naman walang lisensya, nagsisin naman. Ginamit pa yung grace para makapag-sin. Hindi totoo yun eh. You know? Kasi kung ganyan, ito yan eh, kung ang tao ganyan mag-isip, ibig sabihin hindi grace. Kung Kristiyano ganyan mag-isip, uy, naku, makapag-sin na ako, tinanggap ko naman. Hindi grace yung natanggap niyan. Kasi sabi sa Titus 2:11-12, grace has appeared to all men. Si Jesus yan, and it teaches us to what? To deny all ungodliness. You won't want to sin. So 1 Corinthians 10 verse 23-24 also tells us na, yes, we are free to do or allowed to do what we want to, but not everything is beneficial. I'm just paraphrasing, di ba? You can put up that verse. That we shouldn't be concerned or for our own good, but for the good of others. So, i-contrast natin to rito na through love, serve one another. So ano sinasabi dito? So don't walk in the flesh and walk in the spirit, walk in love. So align lahat na makikita natin sa Bible eh. We are to walk in love. Kasi pag walking in love, you won't want to hurt your brother or your sister. Instead, anong gagawin? Serve one another. So babalik ka na naman ulit sa 1 Corinthians 13 dyan na sinasabi, remember may sinabi rin na hopes all things, believes all things. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, if you have hope in Jesus sa'yo, dahil alam mo nandiyan si Jesus sa'yo and you believe that Jesus is in you, you should also believe that your brother and your sister also have hope in Jesus. And you also believe that si Jesus nandun din sa kanila. Kaya kung isipin mo, kung alam mo na si Jesus ay nandun din sa kapatid mo, bakit mo sasaktan yan? Hindi, di ba? Kasi parang sinasaktan mo rin si Jesus, eh magkakapatid tayo. So pag ganyan, walang offense. Walang skandalon na mangyayari. Remember, the Greek of offense is skandalon. Doon nang galing yung word na scandal eh. Sa offense. Skandalo, chismis, slander, stumbling block. Yan ang nangyari dyan eh. So, hindi na daw dapat ginagawa yun kasi we should be operating in love. At wag ka na doon sa flesh, doon ka sa spirit. Patibong yan eh. So, if you are operating in love, stumbling block nga, di ba? If you are operating in love, di ka matatrap. Sabi sa verse 14, next slide, it says in verse 14, for all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. And then in verse 15,
But if you bite and devour one another, be well, lest you be consumed by one another. I have a teaching on offense, and ganyan ang nangyayari dyan. Hindi man kayo ang kakainin kayo ng offense, kakainin kayo ng unforgiveness, kakainin kayo ng hurt, kakainin kayo ng flesh. Remember naalala nyo yung curse sa serpent sa Genesis, di ba? You're gonna eat dust for the rest of your life. Ganun, yung parang, so, yung dust kasi, yung, ano doon is yung flesh nga. So, kakainin ka ng flesh eh. You know, kakainin ka ng flesh. Eh. Doon tayo galing. Pag nandun ka sa flesh, kakainin ka niyan. So, hindi dapat tayo nandyan. Dapat doon tayo sa spirit. I mean, kakainin ka ng kaaway. Hindi ka man makakain ng buo ng kaaway. What I'm saying is yung lulugmukin ka niyan eh. So, walang freedom doon. Natanggal ka na doon eh. Wala na dapat tayo dyan. So, dapat sa atin nag-ooperate na in love. At yung love na yan, yung love ni God na dyan sa atin, God's kind of love at not yung human love na palaging kapos, na palaging ubos, na palaging natawag na parang palaging upos, na parang paubos palagi, bitin palagi yan. Doon tayo sa God's kind of love. At yan naman ang sinasabi. Kung meron lang naman na law na binigay ng Panginoon sa atin, it's written in our hearts and that is love. And we are to love one another. Kasi ang love ni Jesus, nandyan naman sa bawat isa, especially for believers. So that's it. Dito yung buong Galatians, actually this is the first half of Galatians 5. So dito na-remind lang sa atin na don't slide back to the law kasi gano'n na nangyari sa Galatians. Hindi man sa batas na 613 commands, minsan may mga self-imposed laws tayo nilalagay at minsan syempre may mga bulungang kaaway na hindi na dapat tayo diyan nakatingin. Dapat nakatingin tayo dun sa freedom na tinanggap natin kay Jesus Christ na the only thing that matters is we know that God is pleased with us, that God is on the inside of us, that God loves us. Okay na yun. At pag alam natin kasing mahal tayo ng Panginoon, i-guide niya tayo sa bawat madadaanan nating mga lubak dito sa mundo. Amen? So, amen. That's what I have for you guys tonight. That's the first part of Galatians chapter 5. Brother Seth or Brother Ron, kung nandiyan kayo, baka may dadagdag. Amen, bro. Great reminder, as always. Yun nga. Well, actually, balik lang naman sa foundation eh. And again, it's so easy to fall into the trap of doing instead of being. Parang sabi mo nga kanina. Diba? Na Christianity is a bunch of stuff that we do, a bunch of activities that we have, na hindi natin napapansin na yung being part, hindi na natin na-invest. Diba? And a lot of Christians are guilty of that. And again, parang sabi mo, when you check your heart, hindi siya naghahanap ka ng sin o mali o ganun. Hindi yun eh. When you say check your heart, you really have to see, surrendered ba talaga ako kay Lord? Why am I doing what I'm doing? Ano ba intentions ko? You know, you know, you're not looking for stuff to condemn yourself over, but it's for aligning your heart with the Lord's heart, diba? And trusting Him that what He says about you, yun yung truth. Hindi yung kung anong pakiramdam mo, anong expectation ng church mo, ano yung ganito. Guys, sobrang importante nun to ask yourself, why do you believe what you believe? Why do you do what you do? But pag nagme-ministry ka, ba't ka nag-lead ng group? Sino nagsabi sa'yo gawin mo yun? Talaga bang calling ni God yun sa'yo? Or feel mo lang? Or bakit? May sorrow added ba yan? Or burden ba sa'yo? Are you ministering at the expense of your family? Napabayaan mo ng mga anak mo dahil sa kaka-ministry mo? Or, parang bakit? Ask yourself these questions. Kasi yung nasa law or nasa works mindset, hindi rin naman nila alam eh. Hindi sila aware. They believe that they're doing it for God. A lot of these Pharisees, during the time of Jesus, the Pharisees that persecuted him, they believe that they were persecuting Jesus for God. Parang si Paul, the Apostle Paul, nung Saul pa lang siya, di ba, pina-persecute niya si Jesus. Bakit? Yung mga Christians, bakit? He was doing it for God. Feeling niya yun yung pleasing kay God. Nasa work siya, nasa doing siya, nasa law siya, kung ano yung mga ginagawa niya. Pero sa puso niya, para kay God talaga. Lang sa kanya, wrong understanding. So si Paul, doon na-align sa gospel, he became very effective for the gospel. But unfortunately, a lot of Christians have followed with that mindset that they get into church and they start performing instead of, renewing their mind into being actually a Christian na kung sino yung sinabi ni God.
Diba? Yung sa 2 Corinthians 10, meron doon yung take every thought captive, di ba? Bring it into the subjection to Christ, di ba? Kasi problema doon is yung nga maraming masyadong ideas, masyadong mga expectations, maraming mga doing, mga kung ano-ano na ini-expect sa'yo ng church, ng group, ng ganito na minsan hindi naman pala yun yung calling sa atin ni God. So it's very important to go back to the basics all the time. And again, hindi ako magsasawa, kami macho, hindi kami magsasawa na magbalik-balik dito sa foundation na to. Alam mo bakit? Sa siyam na taon kong nagpe-preach dito, madami akong kilalang taon na, pero hindi pa rin nila nakukuha talaga yung revelation of freedom. Diba? Madami. So again, no condemnation because everybody receives at their own pace. Everybody has their own way of understanding things. Minsan, it takes others longer because it takes longer for them to build the foundation, to deal with certain issues. It doesn't make one person better than the other. Pero, yung sa akin nga, I will never tire of repeating these things because madami akong kilalang Christian na ilang taon na nag-walk, ilang taon na may ano, pero nasa works pa rin. Nasa doing pa rin, nasa puro gawa, puro labas, puro ganito. Pero yung foundation, ang core ng being nila, hindi pa rin talaga surrendered sa kung ano sinabi ni Jesus, you know? So anyway, point ko lang guys, huwag tayong magsawang magbalik-balik dito sa foundations natin. Huwag tayong magsawang, you know, mag-build ng foundation of the word. And whenever we spend time in the word, by faith, believe that you're planting seeds for the future. The gospel doesn't have to be complicated. The gospel doesn't have to be so fancy. The gospel doesn't have to be yung lahat na lang, power, supernatural. Parang okay yun. But that's not the only thing that the gospel contains. I believe in power. I believe in healing. I believe in deliverance. I believe, in the supernatural power of God. And tama yun. But, you know, there are other simpler concepts na yun nga hindi ma-apply eh. 'Di ba? Yung iba habol ng power, napakapangit naman ng ugali. So, 'di ba? Deliverance and deliverance. Sige nga, cast out mo nga yung pangit na ugali. Hindi mo ma-cast out yun. Cast out mo nga yung wrong mindset. No. You don't cast out wrong mindsets. You cast down strongholds. How? By taking thoughts captive, renewing your mind. Di mo rin pwede i-renew ang mind ng demonyo. Ang demonyo, kinakast out. Ang wrong mindset, anong ginagawa? Diba? Ang wrong mindset, kailangan renew, kailangan humility. So anyway, yun lang naman. I just wanted to share that and yeah, praise God for this message. Amen and amen. Amen. So yeah, I just wanted to share yung first verse because it's actually a call to freedom. But it's a life of freedom, coming from a life of slavery to sin. And if we look at the word, the word freedom, or I think in verse 1, it says, "Stand fast, therefore, in the liberty," or it's also in other translations, "in the freedom by which Christ has set us free." So ito yung gospel, di ba? This is the gospel that we've received. We've received freedom. And what it means is to liberate or to deliver, right? And that's who Jesus is. He's our deliverer. So most of the time nga parang alam mo parang may religious mindset where we get trapped in doing things, and most often than not, I think predominantly tayo lahat, 'di ba? We've been set into religion. Alam mo yun, like the Philippines is predominantly Catholic. And yung turo talaga is most of the time doing things, pero which is just leading back to bondage. But if we look again at the gospel, hindi yun yung ginawa ni Jesus. Jesus does not want us again to fall back into a trap, but He wants to set us free. Di ba gusto niya tayo bigyan ng kapayapaan? Di ba? And I think that's the good news. Hindi yung kapayapaan, sabi nga ni Pastor Macho, hindi yung kapayapaan para bumalik ulit sa dati. Pero kapayapaan para makilala mo yung sarili mo in Christ. And I think that's what we're learning.
we're learning how to walk. Well, actually, one of our favorite verses is the next verse after 15, which is 16. So we'll save that for next continuation. So meron bang may tanong, baka merong may question. 'Di ba ano ba yung difference ng law at saka grace, 'di ba? Hindi po namin alam kung nasaan po yung mga iba sa inyo, kung naiintindihan niyo po ba yung message. Kung hindi naman po, kung naiintindihan niyo naman, praise God, 'di ba? Pero 'pag hindi niyo po naiintindihan, you can always message Pastor Macho and Brother Ron. And or actually ito po yung venue kung meron po kayong mga katanungan, if you want to ask a question, we would like to offer up this time para po sagutin yung mga katanungan nyo. So kung meron po ba na may tanong, ang ganda ng sinabi mo, Pastor Match, yung Tagalog version ng 1 Corinthians 13 verse 2. Tinatry ko Yeah, yeah. hanapin. Paano ba Yung yan? ano yun eh. Sa message kasi binanggit yun eh. I forgot. Basta para siyang para ka lang para kang bisagra ng pintuan ng umangalangit-ngit. Alam mo yung parang sa gate, di ba, pag walang grasa. Yeah, Ganun ka lang, yun lang yun, pag walang love. damn. That sounds horrible, man. Di ba? Sakit sa tenga nun, bro. Di ba yung pinto mo nga, pag gano'n, hahanap ka talaga ng oil eh. Nakakainis eh. Yun Parang ka, bro, pag walang love. ayaw mo na dumaan dun eh, no? Pagka ganun eh. Yun na nga, and I think yun yung key talaga, di ba? Faith working through love. Uh, but yeah, uh, I'm excited for the next part, Pastor Match. I think we're gonna be continuing the week after. So, Yes. so Brother Ron, anything else you want to add? I'm good, bro. Just a reminder lang, an invitation to everyone to August 16 to 17 sa ating workshop. For those with questions or any concerns or whatever, nakapost naman sa groups yung mga hosting dun sa community page natin. And kung may specific questions, please ask Sister Meg Gampol kung ano man yung mga questions there. But we really hope you guys can make it. We're excited. We're really excited to spend that time with you guys. Sa mga gusto rin mag-water baptism, it's also a great opportunity to do so. So August 16 and 17, sandali na lang yan. 3 weeks to go. Whoa, 3 weeks left. That's gonna be fast. And I just wanted to say, I was reminded also to constantly love each other and be committed to serve one another. So I think that's how, I guess, how we can demonstrate that love to each other. Just to support each other, just to, uh, commit to serve one another. And I think one of the best ways that we can commit to serve one another is to pray for one another. So I encourage each and every one of you guys to pray for Brother Ron, Pastor Mach, and pray for each other. But let's pray for our nation. Let's pray for all the nations around us. Let's continue to believe for the best. But we're learning how to speak life. We're learning how to walk in freedom. And oh yeah, here we got a question here. I think from Nabi. Uh, let me read it. Some just for clarifications. Uh, was Satan preventing Jesus to go to the cross to shed his blood when he turned back and told Peter, "Get behind me, Satan"? Was Satan wanting Jesus to die by using the Pharisees and Herod by condemning him to die? So I think it's just a question in general. So sa Corinthians kasi you will see na sa 1 Corinthians 2 yun na kung alam lang ng mga demonyo kung ano yung effect nung death of Jesus, they would have never crucified the Son of God. You know what I mean? They would have, hindi nila alam yun eh. So the goal was to really kill Jesus. That was really the thing. Now, kaya sinabihan si Peter ng get behind me, um, Satan. It's not that he was rebuking Satan inside
Peter. Pero kasi yung mindset na yun is, ano yun eh, yung nga, hindi mo naintindihan yung purpose nung, ano eh, 'di ba? Yung gas, parang pine-prevent mo yung, anong tawag doon? Pine-prevent mo yung salvation ng humanity. 'Di ba? So yun nga, iba talaga yung mindset ni God. You know, his perspective is very different. But then again, Peter at that point in time did not have the Holy Spirit in him, could not comprehend the things of God because the natural man does not accept the things of God, di ba? So, you know, at that point in time, yun nga, yung point nun is, si Peter was thinking utak mundo, hindi heavenly mindset yung ginagamit ni Peter. Anyway, yun lang. Pastor Macho, baka may gusto ka add? Okay na, yun naman yun. I remember also there's a scripture that says na yung earthly wisdom, it's demonic. Diba? So whatever is not of the Lord, you know, whatever is not God's wisdom, kahit na earthly wisdom pa yan or what, hindi kay God yan eh. Yun yung problema dun eh. Na, di ba, yung mga Lord forbid na, di ba, walang mangyayari sa'yo. Hindi mo naintindihan, utak mundo na naman to. You know, yun yung point ni Jesus dun eh. Na we can't be thinking about the thoughts that we need are the thoughts of God. Okay? You know, we need the mind of Christ. Yun yung emphasis talaga nun. Na it's not necessarily, actually, from the human perspective, hindi naman masama yung gusto ni Peter. Sino bang gusto mamatay yung master nila, di ba? Lord, nandito ka. Of course, I'll protect you. Heaven forbid that this will happen. So, pag sinabi mong heaven, I forbid that this will happen, that means walang salvation yung mankind. You know, so sometimes our good intentions or the things we think that are good are not God. You know, so yun, get behind me, Satan, tuloy siya. Yun lang. And I think also one more thing here, I think how Satan looked at it, parang he saw it as an opportunity eh. Kasi alam niya si Jesus was God and it was his opportunity to kill God. Because, you know, God cannot die, but he became a man. And I think, you know, he didn't even know what the cross was, but he, you know, Oh, he thought it was their victory. Kaya nga yun, sa 1 Corinthians 2, had they known, di ba, they would have never crucified. and apparently like it was all set up from the beginning, right? Like, you know, yung laminin, like it's like a shape of the cross and, you know, so many other significance of what the shape of a cross means. Oh. Saka yung prophetic declaration, pero yun nga eh, that's the thing eh. You know, you cannot, actually, ang stupid nga ni Satan is he can never outsmart God. How can you outsmart someone who has foreknowledge? Di ba? And Kaya nga, it was iisipin engraved, natin eh. right? It's engraved in our DNA, every human being. Yeah. Yeah. Yun eh. So, anyway, diba, yun eh, it's really unfortunate that a lot of Christians and a lot of churches, they turn to other sources of power because they can't see God's power in the church. When in reality, that's how powerful God is. No one can outsmart God. No one can outmaneuver God. You know, I hate all these new shows that come up on Hollywood and mga whatever. Parang they portray demons to be so strong. They portray God to be so, you know, so helpless, na wala siyang magawa, wala, the demons are running amok. That's not, hindi naman ganun si God. Di ba parang napakahina ni God, napakalakas ng mga demonyo sa mga Hollywood, ano na yan. You know, no, you know, you have to understand your position in Christ and how powerful God really is. He has foreknowledge. Before it happens, He knows. And we have access to that. Diba? So, yun lang naman. And I thought I'd just add one more thing. You know, so the same word that was used for freedom in Galatians chapter 1 verse 1. Galatians chapter 5 verse 1 is the same word that was used in Romans chapter 8 verse 2 where it says, "For the law of the spirit of life has set me free from the law of sin and death." So we are no longer under the law of sin and death, but we have been set free and been given a new law,
which is the law of the Spirit, where in fact walang law, diba? There's no rules anymore to follow. It's simply to just love God with all your heart, soul, mind, and strength, and to love others the same way. So praise God for this message, Pastor Mach. Amen, amen. All right, well, I guess we close in prayer. Yeah, bro, go ahead. Thank you. All right, yeah. Well, let's close in prayer, everyone. Let's just join our hearts together. And Father, we just thank you for your word. Father, we pray, Lord, Lord, bigyan nyo kami ng revelation na mangusap kayo sa isa't isa. And we pray, Father, that we may grow, Lord, a desire na truly for us to understand what you've done on the cross, that our spirit may be liberated from the bondage of sin, and give us understanding and wisdom in order for us to do so. So, Holy Spirit, speak to each and every one of us and give us dreams and visions of your liberty. We praise you, Father, and Lord, nagpapasalamat ako sa bawat isa who's here with us tonight. I pray, Father, that you bless them, enlarge their borders, expand their territory, keep them away from any evil or from any harm, and touch what they touch with your mighty hand. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Thank you, everyone. God bless you. Good night. All right. God bless you Amen. guys. Thank God you. bless. Bro.